Patay na nga ba si Rox? O baka naman itinago siya ni Imu? Binuhay siya nito at binabalak siya nitong i-preserve para magamit pa sa future. Yan ang hinala at ang ine-speculate ng napakaraming mga One Piece fans after ng chapter 1166. Especially since sikat na sikat ngayon ang matandang kamukha ni Rox na nagyeyelo at naka-frozen ang katawan sa Impel Down. Ngayon, uunahin ko na ang facts guys. Ito ay si Kairo Kureo. Yun ang pangalan niya. Si Oda mismo nagsabi niyan sa isa sa kanyang mga SBS volumes. However, even with that said, napakarami pa rin talaga ng misteryo sa katawan na ito na naka-frozen. Unang-una sa lahat, dahil mismong si Oda din ang nagsabi na pun intended ang pangalan nitong si Kairo Kureo. Kairo na nangangahulugan ng pocket heater at Kureo na nangangahulugan naman na request. Na all in all, ang pangalan daw na Kairo Kureo ay para bang kasing hulugan na give me a pocket heater. As well as the fact na ang ibang mga tao na nasa Impel Down level 5 ay binanggit pa ngang salita na baka daw kaya naka-frozen itong si Kairo Kureo is that may gagawin pa siyang importante, isang significant role in the future. Ano kayang kahulugan nun guys? Pwede bang wala ang kahulugan? I think not. Knowing Oda, napakaraming mga maliliit na details ang ginagamit niya lagi bilang foreshadowing ng mga upcoming events sa series na ito. But also, pwedeng hindi nga talaga ito si Sebek dahil chances are, kung talagang hindi pinapatay ni Imu si Sebek na kinuha nilang katawan nito, pine-preserve at hinahanda para sa final war, hindi niya ito ilalagay sa Impel Down na kung saan may kasama pa itong mga insignificant na iba pang mga kriminal. Itatago niya ito sa mas secured at sa lugar kung saan mas mamomonitor niya ito. At yun ay ang kanyang sekretong chamber. Ang lugar din kung saan itinatago niya ang giant na straw hat. Along that, marami pa sigurong ibang mga artifacts, ibang mga ancient na mga object na itinatago si Imu na nagsiserve as trophies or ibang mga bagay na magagamit niya pa in the near future. Especially since hindi naman natin nakitang mamatay talaga si Sebek. Ang huling parte, ang huling scene na nakita natin ay ang itutok ni Garling ang kanyang sword sa leeg nito at ang pagtalsik ng dugo sa sumunod na panel. Pero di natin nakita directly kung paano siya namatay, kung paano siya pinatay ni Garling. Ang natatanging contradiction lang dito guys is that nabanggit mismo na Rayleigh na he was killed. Napatay daw si Sebek. Na pwedeng sabihin natin na oo, nakita talaga nitong si Rayleigh lang tusukin siya sa leeg, or baka naman in-speculate lang yon nitong si Rayleigh dahil wala namang tutulong kay Sebek para i-prevent ang pagpatay sa kanya ni Garling. Dahil what if after patayin daw or tusukin nitong si Garling ang leeg ni Sebek, hindi pa pala completely nakakaalis ang Dome Reversi sa katawan ni Sebek at nagawa pa nitong mag-regenerate. Meaning after niyang patayin na nakita ni Rayleigh, nabuhay pa pala itong muli. But regardless, patay man or buhay itong si Sebek, this is just a theory at ginawa ko lang naman ang analysis na to dahil napakarami ng nire-request sa inyo. So for now na hindi pa naman natin alam kung buhay pa talaga siya, let us accept the fact na patay na itong si Rox. Balikan nyo na lang video to in case na buhay talaga siya. Another sketchy na info na details mula sa chapter 1166 is that paano kung hindi pa talaga nabubura ang God Valley Island. Unang-una sa lahat guys, nakita ba natin kung paano ito lumubog? Nakita ba natin kung paano lumubog sa ilalim ng tubig ang God Valley Island? Hindi. Ang tanging dahilan at ang info lamang na pinagkunan natin ng impormasyon na nawala ang God Valley Island ay ang sinabi ng narrator na kinain daw ito ng mga alon, na kinonsume ito ng fog. Na nangangahulugan guys na once na kinonsume ito ng fog, hindi talaga natin makikita kung anong nangyari. So what if hindi ito lumubog at nakatago lang ito somewhere in the One Piece world? Dahil nakita nyo naman guys nang bisitahin nitong si Shanks, itong si Whitebeard, binanggit niya na may dala-dala daw siyang booze. May dala-dala siyang alak mula sa kanyang hometown. Anong hometown ni Shanks? Ang God Valley. Na nangangahulugan na pwedeng nanggaling ito sa God Valley, which will mean na hindi pa talaga ito nawawala. Hindi pa ito lumulubog kaya nakuha doon ni Shanks ang alak na yon. But to be fair, hindi naman natin palaging idinidiin lang ang theories, binabanggit din natin ang other side para walang bias sa analysis. Maari din naman at mataas din ang tsansa na ang tinutukoy dito ni Shanks na hometown niya ay ang kanyang pangalawang tahanan. Ang panibagong nagsisilbing hometown niya maliban at except dito sa God Valley.
Especially since alam naman natin na ang West Blue ay kilalang kilala bilang isang wine producing town. Kaya naman given these infos, mas mataas talagang tsansa at mas naglilin ang katotohanan na pwedeng nanggaling ang wine na ito sa West Blue instead ng God Valley. Pero tulad nga ng sinasabi natin palagi, every small detail, every insignificant detail na inakala nyo ay pwedeng magsilbing isang foreshadowing para kay Oda. Especially dahil makikita natin ang isa sa pinakamatinding hint na ipinakita ni Oda magmula pa lamang sa Thriller Bark. Sa nangyari din na final battle sa gitna ni Garp, ni Roger at nitong si Sebek, na-confirm natin ang isa sa mga way para alisin ang Domi Reversi. Ang isa sa mga way para i-lift ang curse mula kay Imu ay ang i-hit them strong enough. Ang mag-launch ng isang atake na ubod ng lakas, punong-puno ng chinanel na Conquerors, Haki at marami pang iba to the point na maging ang dalawa sa pinakamalakas na karakter sa loob ng verse ay hindi nakakilos after ng ataking yon. Na nangangahulugan guys, na maliban sa iniisip natin, sa ine-speculate natin na si Son God Nika ang may kakayahan na i-reverse ang Domi Reversi, isa pa ito sa mga possible way para counterin ang curse na yon na pwedeng gawin nila sa Elbaf Arc para pakawalan ang mga Giants sa Domi Reversi ni Imu para ma-reverse ang curse. Another info guys, nakita natin na si Gloriosa ay sumama nga sa ship nitong sila Roger after mag-disband ng Rock's crew. However, may napapansin ba kayong kakaiba dito? Nandito din daw si Captain John. Kung titingnan nyo guys, kamukhang kamukha nga naman. Pero mali kayo, hindi ito si Captain John. Ito ay walang iba kung hindi si Spencer, ang intelligence officer nila Roger sa kanilang crew. Kung titingnan nyo mabuti guys, oo may kahawig silang dalawa. Pero napakalayo ng character designs nila. Unang-una, pareho nga silang long hair pero magkaiba naman ng kanilang hairstyle. Napaka-straight ng buhok nitong si Spencer kumpara sa buhok ni Captain John. Sa kanila namang clothings, ang balikat ni Captain John ay mayroong parabang naka-design na parabang something na di ko alam kung anong tawag. Habang dito naman kay Spencer, napaka-plain lamang ng suot-suot niyang coat. And also guys, para maging familiar na rin kayo sa crew ng Roger's Pirate, ang captain nila ay si Goldie Roger, ang vice captain si Rayleigh, ang navigator si Scupper Gaban, ang scholar si Rowing, ang informant si Elio, ang intelligence officer na si Spencer na kamukha nga ni Captain John, ang kanilang tactics staff officer na si Moon Isaac, ang kanilang gunner na si Peter Mu, ang kanilang ship doctor na si Crocus, ang musician nila na si Jackson Banner, ang kanilang shipwright na si Blue Marine, ang helmsman nila na si Don Kino, at ang kanilang torturer na si Neil Payne. Now this one is not a theory guys, literal na facts ito. Nanggaling ito mismo kay Oda sa isa sa kanyang mga SBS volumes. So hindi yun si Captain John, yun ay si Spencer. Now as for the very last topic natin para sa video na ito, in-release ng official color ng buhok nitong si Sebek. At tulad ng ine-expect natin guys, may kulay blue talaga ang buhok nitong si Sebek. Ang highlights na nakikita natin, kulay blue pala yun. Na alam nyo kung anong kahulugan. Blue din ang buhok ni Buggy. This is just another evidence, another possible na detail na magsusupport sa ating theory, sa ating speculation na may connection talaga sa gitna nitong si Sebek at ni Buggy. Napakarami niyan guys. Napakaraming pagkakahalin tulad ni Sebek at nitong si Buggy. Pero hindi na natin yung tatalakayin dito dahil napakarami na din nating videos tungkol dyan sa ating channel. Kung gusto nyo, visit nyo na lang ating playlist. And another bonus guys, para sa video ng ito, nakita nyo na ba ito sa Thriller Bark? Isa ito sa mga ginamit na puppet na humahabol noon dito kay Chopper, kay Usopp at dito kay Nami. At isipin nyo na lang guys, napakatagal nang in-release ang Chopper na yon. At kung titingnan nyo mabuti, kahawig na kahawig. Literally kamukhang kamukha ito ni Sebek. Na parabang from there on, isa na talaga ito sa binabalak na gawin ni Oda. Na parabang ang puppet na ito ay inspired sa character design niya para kay Sebek. However, this is where this video ends. And remind ko lang ngayon guys, 24 hours from now, kinabukasan agad, may i-release na natin ang spoilers para sa One Piece Chapter 1167. Kaya naman para automatic ma-notify kayo, automatic lumabas ito sa notification bar nyo once na may upload na natin ng video at hindi na kayo mahuhuli kahit kailan sa spoilers. Siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys
on Chapter 1167 spoilers.